Ngayon naman papakita ko sa inyo paano mag-test sa board side. Let's say itong adapter natin may na-test tayong voltage pero di pa rin nag-on ng ating laptop. So, isa sa mga procedure na ginagawa natin is to test kung may pumapasok na voltage sa motherboard o wala. So, to do this, set natin sa voltage mode. Si voltage mode ang ating tester. Then, test natin to just to make sure na meron tayong voltage. Meron tayong 19 volts. Then, saksak natin dito. Ayan. So, pag nagtitest ka na sa motherboard, titignan mo yung wire niya. Ito, yung DC jack niya. Meron siyang wire papunta sa motherboard. So, test mo yung pula dahil yun ang positive side. And then, yung itim, pwede mong connecto in any ground terminal ng ating motherboard. So, ano yung mga ground terminal? Ang ground terminal usually kung saan ka nag-i-screw. Yung may copper dito or pwede ka rin mag-connect sa any metallic object like dito. Ito ground, naka-ground din to. Huwag lang dito sa mga capacitor. So, let's say dito suksok lang natin dito. Suksok lang natin dito sa may ground niya para na di dalawa yung hinahawakan natin, and then itest natin siya kung magkakaroon siya ng voltage o wala dito sa may terminal ng kulay pula na wire. Ayan. So kung di pa kayo gano'ng sanay at di nyo alam ang ground reference, tingnan nyo lang yung black and red wire. Dito naman kayo mag-check. Makakuha kayo ng voltage o wala. Ayan, so nakaka-read tayo ng 19 volts. So ibig sabihin, okay ang ating DC jack. So saying na wala ka makukuhang voltage dito. Wala makukuhang voltage dito. So ang next step mo na gagawin dyan is tanggalin mo yung jack and then inspection mo tong DC jack niya. May mga pagkakataon na yung connection nito tatanggal, yung wire natatanggal ang connection nito dito sa DC jack na to. So kung may napapansin ka natatanggal or nag-test ka, continuity test, try natin sa continuity test. Resistance mode. Then yung merong beep. So similar procedure. Test tayo ng continuity. Yan na mo lang sa black or doon sa ground niya. Yan. Lapat mo lang yung black probe dito sa ground and then test mo kung nagka-conduct siya. Then hanapin mo yung black dito kung nasaan. Yan. Hanapin mo yung black. So yung black natin nandito siya. Ibig sabihin to, okay yung wire na yan. Okay yung wire na yon. And then sa pula naman, ganun din. So yung sa pula, ito yung positive pin niya dito sa pin sa gitna. Kung nagte-test ako ng continuity test, at tinanggal mo to, kung minsan mahirap siyang saksakan ng probe, no? So try natin. Ito. Yan. So yun, sinuksak ko doon sa kulay pula. And then test ko dito sa center pin niya. Siya nag-contact na maayos. Ayun. So ibig sabihin, buo yung ating cable. Kung wala ka naririnig na beep, ibig sabihin,
may putol ang ating cable. So, try naman natin sa resistance mode. So, ulit tayo sa black. And then, check natin to sa black. Ayan. So, nakakuha ko ng babang resistance dito sa kabila. Ayan. So, ibig sabihin okay. Okay siya. Pag nakakuha ka ng mga mega ohms dyan, or nakakuha ng OL, ibig sabihin, may putol yung wire mo or hindi siya nakakonect. Inspect mo ng mabuti dito. Yung mga solder joints niya, kung nakasolder siya na maayos o hindi. Ayan. So, let's say okay naman to. Okay yung DC jack natin. And then, tulad ng nasabi ko sa inyo, wala kayong reference kung nag-short ang motherboard mo. Hindi. Ang gawin mo lang, ilagay mo yung black probe mo ito sa ground reference. And then mag-check kayong saan mo nakita nung una yung red wire. Balik natin to para makita nyo yung reference. Ayan. So, ito yung red wire niya. Ito yung mga terminals niya. Ito sa motherboard. Ayan. Pag nakakuha ka ng mga kilo ohms, ng ganyang reading, okay yan. Ibig sabihin, hindi shorted ang ating motherboard. Or dito tayo mag-test. Test natin ng black, resistance mode, black, and yung red, na nakakuha ng 2.56 K ohms. Kikita nyo, K ohms ang lumalabas. So, 2.6 kilo ohms, ibig sabihin hindi shorted the motherboard. Malalaman natin na shorted the motherboard pag nakakakuha tayo ng mga 10 ohms or less than 100 ohms. Most likely may shorted sa isang portion ng ating motherboard. Beep mode naman, ganun din. Kapatid mo lang siya. Hindi siya nagbi-beep. Ayan, ibig sabihin, wala siyang short. Yung positive tsaka negative niya. Kasi kung let's say nag-beep siya, parinig ka ng ganun, ibig sabihin yung motherboard mo may short na. So yung mga pagkakataon na yun, bago mo siya ma-repair, so dapat may alam ka muna sa electronics ng motherboard para ma-repair natin kung ano yung shorted doon. Meron na mga design na motherboard kung saan yung kanyang DC jack ay directly nakahinang sa motherboard tulad ng hawak ko na motherboard na to. Yan. Pasensya na po pala dito sa portion na video na to sa autofocusing ng ating camera para makita nyo na maayos ang ating DC jack dahil napakaliit nito. So to confirm, inspect nyo po ang kanyang DC jack. Ayan. Mapapansin natin, yung ito, yung terminal nito, ito yung kanyang positive side. So kadalasan, dahil sa kakasaksak tsaka kakatanggal natin ng ating mga charger and then pag naglulus na, winiwiggle-wiggle natin, ang nangyayari dyan napuputol yung connection niya. So, pagka naputol ang connection yan, dapat yan, hinangin mo lang to. Yung portion na yan. Nakita mo na nakaputol siya or hindi. Or kung may nakipapansin kang nakaputol. So, assuming na nakasaksak ang madaan ang charger mo dito and okay yung charger mo, same procedure doon sa isang motherboard na pinakita ko sa inyo, i-test nyo lang sa voltage mode kung meron kang lumalabas dito 19 volts. Let's say may lumalabas ka ng 19 volts doon and then kung saan siya nakahinang sa kabila. Kung meron siya 19 volts, so wala. So let's say ito nakahinang kasi siya through and through doon sa baba.
Ayun, dito sa baba. So, pwede mo siyang i-test dito sa portion na to. Let's say dito may nakukuha ka 19 volts pero dito sa baba niya kung saan siya nakahinang doon sa kabila ng motherboard wala siya 19 volts. Ibig sabihin may putol ang ating terminal dito. So pag hininang mo to and then i-retest mo lang siya, so magkakaroon na ulit ng power ang motherboard. Pag naghihinang ka, you have to make sure na nakatanggal lang ating charger. So ito, mga ganito kaliliit, common to na nasisira lalo na sa mga Asus. And then madalas din naman to nasisira sa mga ibang maliliit na netbook or mga laptop na may maliliit na pins or yung mga directly soldered sa motherboard. Directly soldered sa motherboard. No. For example, ito nakikita nyo to, hininang ko na to. Sinolder ko na to para magkaroon siya ng direct contact.